kung saan siya nagpupupo. And then dito tayo guys. Talagang hiningal ako sa pag-akyat guys. Oo. Dito tayo. So ayun, hindi natin naabutan yung sunset guys. Sunset, lumubog na. Pero okay pa rin. Okay pa rin. Okay. Diyan po kayo. At tayo'y magtatanggal ng ating nilabhan. And then meron din akong dalang katatanggal ko lang sa machine. At dito tayo. So dito tayo guys, tapos na tayo sa ating pagsasampay. Dito muna tayo, libot-libot muna doon. Yun yung sunset. Yung sunset hindi natin naabutan. Tutulog na yun. Buti pa siya, tutulog na. Tayo nandito pa. Libot-libot sa ating lumalaban na mga alugbati. Patapos na. Hindi gaya noon na green siya guys. Pero okay pa rin siya. Ito yung ating lemongrass. Okay pa siya. At alam nyo, nung diba sunod-sunod yung yung bang ulan guys. Okay naman pa yung ating bubong guys. Yung bubong, okay pa siya. Tapos nung umulan ba guys, parang nalinisan. Kaya ito, dito sa floor, talagang as in, makikita mo talagang brown na brown siya. Nahugasan yun. So, at least umulan ng ilang araw nahugasan. So, ang sabi namin, pag humangin ng malakas, tatanggalin namin. Pero wala namang hanging malakas, guys. So, hinayaan lang namin, at least nahugasan. So, malinis na siya. Titiklupin po namin yan. Titiklupin po namin. Mga isang buwan pa siguro. By that time, mga November or next month, next month siguro, tatanggalin na namin yan. Dahil yun yung time na kung saan mag-start na yung hangin, malakas na hangin. Sa baba po, normal lang yung hangin. Pero, dahil nandito kami sa roof, pag humangin talagang mahangin talaga. So, dapat matanggal po yan. Ini-enjoy pa yung magandang weather. Oo. Bago namin tanggalin. Lalo pa ngayon guys, bumalik na naman yung yung summer ba? Oo, summer na summer, as in summer na summer. Tingnan nyo naman yung damit ko. Ito'y nakatago na dahil paborito ko itong pangtrabaho ba? Oo, so nakikita nyo palagi ito. baka isipin nyo hindi na ako nagpapalit. Pag nilabhan ko ito, isusuot ko ulit. Dahil napipreskuhan ba ako pag ito yung damit ko guys. Oo, so naitago ko na ito. Yan, lumabas na naman. Dahil as in talagang mainit. Mainit na mainit guys. Ewan ko ba, hindi na naiintindihan yung bang panahon. Parang sitwasyon lang dito sa Lebanon. kung minsan maganda, kung minsan hindi. Anyway, ang importante okay tayo. At sa sitwasyon dito, yun pa rin guys. At dahil nga naisingit natin ang sitwasyon nung isang araw guys, okay, magkwento tayo dito, pero baka yung kapitbahay ko na dyan, lalabas na doon yung kapitbahay ko. So yun nga ang nangyari guys, nung isang araw, grabe, nakakabagbag damdamin ang pangyayari guys. Ako pag sa news, kung minsan iniiwasan kong manood ng news. At saka isa pa, kung nanonood ako, hindi ko rin naiintindihan ng diretsyo, pakunti-kunti lang. So ang nangyari is itrinanslate ni Habi sa akin yung mga pangyayari. Naintindihan ko yung iba naman hindi. So yun nga ang nangyari guys. May news sa TV na ayun ang nangyayari. Paano ko ba sasabihin? May isang newscaster, press, na habang nagbibigay siya ng news sa madlang people, sabing ganon, mga kaibigan, sa banda doon, sabing ganon, may isang building na nag-collapse, kawawa yung mga tao, ganito ganyan, dapat itigil na yung mga nangyayari, ganito ganyan. Tapos on the spot, habang nagbibigay siya ng balita guys,
Di siyempre nakatutok yung camera sa kanya. Habang nagbibigay siya ng balita, nagring yung phone niya. So on the spot, nakatutok yung camera na live pa, guys. Tapos, hello, sabing ganun, sinagot niya yung phone na yon. Ang tumawag sa kanya ay yung mga kapitbahay o mga kaanak niya doon sa building na kung saan siya nakatira, guys, di ba? Oo. So, ang sabi sa kanya, nag-collapse yung building mo. Yung mga anak mo, yung mga asawa mo, yung mga kaanak mo, naandun sila sa loob ng building, sabing ganun, guys. Can you imagine? Nagbabalita lang siya sa place na yon. Actually, guys, yung sinasabi niyang building na nag-collapse ay hindi sa kanila, hindi sa kung saan siya nakatira. Nakatira siya sa tabi ng building na yon, guys. Imagine, sa layo ng building na yon na nag-collapse. Bali na apektuhan sa lakas ng ng building. Sa may kalayuan, doon ang building daw niya, guys. Imagine, nagiba din yung building na kung saan siya nakatira. So, yun na nga ang nangyari, guys. Habang nakatutok yung camera, ganon, sinusundan siya ng mga cameramans niya. So, ayun, pagbaba niya ng phone na ganon, sige, lumalakad siya, tumatakbo siya, pero nakatutok yung camera, guys, on the spot talaga. So hanggang sa nakarating sila doon sa place na kung saan yung building niya gumuho ng parang kunti lang, pero of course yung sa baba talagang affected sila dahil sa baba sila. So yun, guys, natabunan yung mga kaanak niya, asawa niya, anak niya, apo niya, guys. Tapos naipakita pa, guys, na yung yung paghawak niya sa mga kaanak niya, anak niya, apo niya, yung baby, may isang baby pa doon. Yun ang nakakaano, guys. Yung baby nasugatan, yung anak niya nadurog yung durog yung ulo, mga ganun ba. So yun ang nakakaano, on the spot pa nangyari, guys. At dahil nga palagi siyang nakikita sa TV palagi, dahil nga reporter siya, so itong mga nakaraang 2 araw ipinapakita rin yun, yung pangyayaring yun. Dahil siyempre nagbibigay siya ng serbisyo sa mga tao, nagbibigay siya ng balita sa atin, at yun na nga ang nangyari sa kanya. Buong pamilya niya nawala dahil sa sitwasyong ito. Hindi po sa Lebanon yun, guys, doon sa karatig na bansa. At yun nga, yung sitwasyon dito nakakatakot na rin. Sana itigil na, dahil pag nanonood kayo ng news, guys, talagang maiiyak ka sa mga nangyayari. Takbuhan dito, takbuhan doon, mga sugatan, mga ganito, ganyan. So, yun nga, malayo pa kami sa sa mga kaguluhan. Pero, kung hindi titigil, talagang maapektuhan po kami. Dahil sabi ko nga sa iba kong vlog na sa gilid po nangyayari yun. Pero may mga natatamaan na daw. At sana itigil na nila. Saan ba mapupunta ang mga kaguluhang ito? Maraming buhay na nawawala. Peace be on earth. Dasal-dasal na lang ang Pero kahit wala pang nangyayari dito, guys, mga ibang tao, siyempre naaapektuhan din. Natatakot ang mga tao sa mga nangyayari. So, yun ang konting yaw-yawan natin, guys. Sana okay kayo, dahil okay kami, at okay tayong lahat. Libot tayo doon, madilim na, mamaya manonood tayo ng teleserya doon. Yun yung maliit nating TV. Ayan, libot-libot sa ating maliit na asyenda ulit. Samantalahin natin habang maganda pa yung weather forecast ng Lebanon. Ilawan natin ito, guys. Okay, dito tayo. Ilawan natin yung ating ilaw ng pag-ibig. Pag-ibig nasa puso lang. Okay. So, ilawan natin yung ilaw ng pag-ibig
na sa puso lang pumipintig. Ayan. So, ilagay natin ito. Dali, dali, dali. Sandali. Ilawan natin ito. And then, ilagay natin yan. Taran! So, yan na yung ilaw namin. And then, buksan natin ito, guys. Ayan. Dahil kung minsan hindi namin alam, baka tulog kami. Bigla na lang bumuhos yung ulan. Kaya yan, tinatakpan namin. And then, i-ready na natin. Dahil, alam nyo, yung teleserye namin, addict na ako. Oo, kami ni Kati. Ayan. Parang gusto ko ulit magmunggo, guys. Dahil ito, sa akin, nasasarapan ako pag munggo yung pag munggo ko, pag inihalo ko sa munggo. Ayan, mayroon namang mga bagong bagong sibol na mga dahon. So, yun na yun, guys. Mamaya, papanhik na rin si Habi na andyan na rin. Naliligo na. Nakakain na rin. And then, papanhik siya dito at dito kami magtatambay. Ayan. Ini-enjoy namin yung magandang weather ba, guys. Oo. So, yun na yun, guys. Libot muna tayo dito. At yung aking natupi, tinupi ko yan, guys. Ayan. Ayan. Hahayaan ko lang yan hanggang bukas na ng umaga. At yun na yun, guys. Bababa tayo. Kuha lang maiinom. Itaas natin yung ating paa habang nanonood ng TV dito. Magpipretend na parang mayaman. Mayamang walang pera. Diba, bongga, guys? Oo. Life is good. Kahit ano man yung pinagdadaanan natin, guys. Huwag nating dibdibin. Oo. Hindi po normal ang buhay pag walang problema. Ang buhay natin, kalakip na ang problema, guys. It doesn't mean na nakatawa ang isang tao or naka-dress to kill or nakadamit ng maganda. Maganda na ang pamumuhay or maganda na ang sitwasyon. Hindi po, guys. Hindi ako naniniwala dun. Dahil ang buhay natin ay puros pretending. Oo. Nagiging masaya lang sa paningin ng tao, pero lahat tayo may pinagdadaanan, may problema, mga ganun ba. So, idaan lang natin sa tawa-tawa ba. Ayun. Oo. Dahil kung may problema ka, iiyak ka, ay wala. Diba, guys? Ikaw ang maaapektuhan. So, sana'y okay kayo dahil okay kami at okay tayong lahat. Yun ang intro ko. So, yun na yun, guys. Kita-kits tayo ulit sa susunod na ganap dahil mag-i-start na ang aming teleserya ni Midwife Pinay in Lebanon. At idugtong ko rin pala, guys, nung isang araw. Oo, mahaba na ito. Nung isang araw, 3-4 na kaibigan ko. Nagtatawagan kami all the time. Kumusta na, anong pakiramdam mo sa mga pangyayari dito, ganito, ganyan. We're changing conversation. So, merong nakakatawa na isang message yung kaibigan ko. Patunay lang, guys, na na yung sitwasyon dito, hindi gaanong magulo. Hindi po gaanong nakakatakot. Parang relax lang yung mga tao dito, kahit na may kaguluhan. Oo. Yan po ang nakasulat. So, okay, guys, yun na yun. Diretso na yung video natin, guys. Wala nang edit-edit, wala nang kaliwa kanan. Straight to the point na. Okay po. So, next time ulit. Okay po.